we face different trials. Usahay ang uban sa ato karon na atay gipangbati. Usahay mahimo ta makaingon, Lord, di kamoy na mo. But always remember this. His love endures forever because our God is a good God. So karon na kagabi yun, as we're going to worship God, as we're going to praise God, ato siya pasalamatan, ato siya dayigon karon na kagabi yun,
sing our hearts tonight. We will continue to declare how good you are in our lives, Father. Oh, we thank you. Despite of our situation, despite of the circumstances that we are in tonight, oh God, we can still say, we can still sing that you are a good God. Oh, we worship you tonight. Oh, we worship you. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought me blood wholeheartedly, my soul undeserving. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold that cross, wage to wage, hour by hour, the dead are raised,
minded, Lord, that we can worship you, we can exalt your name, we can praise you, because we are the product of your goodness, Abba Father. We are here standing in front of you, not because we are good, O God, not because of what we have done, and what we are capable of, but ana kami sa iyong atubangan, Father God, Lord, because you are so good to us, and you never fail to demonstrate your goodness in every circumstance, Father God, Lord, na ang kianan kinaatubang kada adlaw, God, Lord. So tonight, kawata ang pagsimba. Come on, just worship the Lord with your own words. Simbahan ang atong buhay na Diyos. Our God is so good. He has demonstrated His goodness in your life for the entire week. Simbahan ang Ginoo. Pasalamati siya sa iyong pagkamaayo. Oh, you are so good, God. Hallelujah, we worship you. So, Ramasheke. Oh, Ramande, Ramande. We worship you tonight, Lord. We worship your goodness, God. We worship your greatness, Lord. Hallelujah. Even in our needs, oh God, you are still good, Lord. Even in our weaknesses, Father God, Lord, you are still good. Oh, even in the midst of our problems, you are still good, our Father. That is why we are here worshiping your name. That is why we are here praising you. Because you are good and always good, Father God, in our lives, Lord. Thank you, God, for everything. Thank you for your faithfulness. And I know, Lord, that tonight you will never disappoint us, our Father. You will meet us tonight, Father God, Lord. And thank you, God, Lord, for teaching our hearts to humble ourselves before you as we worship you, as we listen to your words, O God, and even as to lay down our supplications, our requests and prayers before you, Abba Father. Ikaw mahimaya o mapasidunggan ni ini Aman. Salamat sa iyong kamaayo. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Good evening, church. Hallelujah. Sila pastors, mga kaigsunan, tuwa sila sa Davao, ulit sila ugma. Biyahe sila, wala ko ano sa sila biyahe. Basta kayo biyahe. Kano sa pita? Lunes, no? Monday. Nag-attend sila atong mga pastor sa birthday sa mama ni pastor. So, balik sila tomorrow, nag-text si Ate Gay na nasilong pa sila balik. So, kung gihang-gihang ka na naman, forward kita, church. Di ka mo ganahan mo forward ka din now? Sige lang, kung asa mo comfortable. So, karon na kagabion, magpasalamat kita sa Ginoo sa iyang pulong. Hello, pray. So magpasalamat kita, mag-angko kita mga kaigsunan. Lord, salamat sa imong pulong na mo ang shiran ka na kagabion, Father God. Thank you, Lord, sa grasya, sa pabor, ang anko, sa kusog, sa kaalam na nagihatag ka na ako. And even, Father God, Lord, for the good grounds, Father God, Lord, tonight, able to receive your word, Abba Father, with humility. And thank you, God, na kanina mga pulong mag-encourage na matagusa ka na mo. Maghahatag ka na magpuso, kadasig sa pagdagan, sa imong mga tawag sa among kinabuhi, Abba Father. Thank you, God. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. So tonight, mga kaigsunan, I'm gonna share with you about a right perspective, no? Maayo na pagtanaw sa mga butang-butang. A right perspective, mga kaigsunan. Tungod kay ang tao, no? As human as we are capable to perceive things, no? Kabalo kita mo tanaw sa mga butang-butang kay tungod kay gihatagan kita sa Dios og kapasidad to see things, no? Pero naatay gitawag na right and wrong perspectives. So tonight, akong ihisgutan kaninyo, of course, ang maayo na perception, mga kaigsunan. Our perception, church, of course, nasayod kita na mag-shape kini
sa ato ang pagkinabuhi, no? Sa ato ang pag-respond sa sitwasyon ug labaw sa tanang pag-serve ka nato. Aduna kitay natin sa IG na duha ka klase na inahan na nasa klase na perception about a same situation. Ang isa ka inahan nakayabo namahaw sila sa iyang anak, of course bata, no? Ara kaluhab kayo na si Jazz, na ay nahitabo na nayabo ang iyang milk, nabasa ang iyang mama, napadulong na lang sa work. So ang ending, na late ang mama, kay naglimpyo pa, kung kay kayabo ugatas niyang anak. So sa may gihimo sa first mom, asuko of course. Kasukan niya iyang anak, ibunalan pa niya, tapos pag-abot sa trabaho, bugat niyang kasing-kasing tungod kay dili maayo iyang pagawas sa ilang panimalay. Tungod kay inato iyang pamaagi, pag-perceive sa situation. Apan ang second mom is same na situation, pero lahi iyang pag-respond sa circumstance. So, kay bata man, nabuhan na niya, ilisan of course, nag-ilis siya, walay complain, yara gipasabot iyang bata, next time, dili na niya, kanina, ang kana, ay mga reminders. Pag ato sa work, of course, happy day. No? Kay nindot iyang aura pagawas sa balay. So same kita, our perception, no? The way we see things shape how we live, how we respond, and of course, how we serve people. So, matag usasad ka na ito, natin klase-klase na perception sa kinabuhi. Klase-klase ang perceptions na ito, of course, kung klase-klase man ato perceptions, klase-klase sa ato ang way pag-respond sa circumstance, sa mga butang na ato ang na-encounter mga kaigsuwanan. Though similar, na yung mga similarities akong na-encounter, same sense sa inyo ang na-encounter, pero since kay lahi-lahi kita o pagtanaw ana na butang, lahi-lahi ang atong level sa atong response. No? So karon kagabi yun, a right perspective must be applied, no, as Christians, as children of the Lord, mga kaigsuwanan. So when we have right perspective, everything changes. Of course, kung right perspective, right outcomes ang mahitabo. Right perspective will produce right response, and of course, it will result right outcome, mga kaigsuwanan. So, nindot yun na manukat na sa sakto para mag-end up ta sa maayo na resulta. Everything changes, mga kaigsuwanan, even our worship, our attitude, and our purpose in life. So, kung maayo at ang pagtanaw sa circumstance, or sa tao, or labaw pa sa tanan sa Diyos, mga kaigsuwanan, maayo yun ang atong pagsimba kaniya, maayo yun atong pamatasan, ato ang i-express, ug labaw sa tanan, maayo yun ang pagdagan nato sa purpose nato sa atong kinabuhi. So, I'm gonna share with you this Isaiah chapter 6, verse 1 through verse 8. Kailangan siguro mo ano niya Isaiah, mga kaigsuwanan. So, ang title niya is Isaiah called to be a prophet. So in the year, chapter 6, verse 1 to 8, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. So siya vision ani na time, na sa year ko na namatay si King Uzziah, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, lang sa Isaiah, Who is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6, Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will I go for us?
Then I said, "Here I am, send me." So, diri na chapter mga kaigsunan na ako'y nakuha na tulo ka points out of this verses from 1 to verse 8 mga kaigsunan about right perspective, no? Maayo na pananawon, perception, sa Bisaya na. Maayo, no? Na perception. So, ang first nato diri na isgutan is a right perspective sees God clearly. So, diri tayo isgutan nato sa verse 1, yung padariya. Balik isa na. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. So kung atong isgutan, kaya ako mangita ko Korean drama, no? Mga K-drama. Pero dili ko hilig anang mga hilig-hilig. Dili ako hilig sa historical. Kami na ni Pastora, mahilig yan ng mga king, queen, ng mga karaan ng mga sinina, kana akong ganahan dyan pangitahon. Pag-search na ko sa Netflix or asa ng mga sites, kay historical, kay drama, yun akong i-search. So, kung tanaw ninyo mga kaigsuonan, pag ang usa ka king, base sa akong nakita sa k-drama, pag usa ka king, mamatay, dili ko na nila i-announce directly or instantly sa public. Kaya naman mag-create of chaos sa public. No? Mag-create of chaos. Di mag-panic ang tanan. Kaya nga naman sa ilang mindset, kinsay mag-lead, unsaon ang throne, kinsa nalay mag-manage sa kingdom, asa paingon ang mga tao. So mag-panic yun na. So, kung tanaw ninyo diri, si King Uzziah, nag-reign na siya for 52 years. No? I think nawala na ni Pastora diri 52 years, no? Grabe. 5 ka dekada ang iyang pamamalakad sa kingdom niya. Gi-stabilize niya iyang kingdom, na prosperity, tapos kung tanaw ninyo, ang iyang mga militaries, mga lingkod. So in short, maayo ang pag-govern ni King Uzziah sa iyang gingharian, mga kaigsuonan. Apan, of course, ito'y gihimo niya out of pride, diba? Sulod siya sa templo, bisan o dili siya dapat musulod kay it was intended only for the priests, pero nagsulod siya, nagdala nitong incense kay lagi taas naman siya. Then of course nasuko ang Diyos kay walang nalipay ang Ginoo sa iyang gihimo. So nagka-leprosy siya, na-isolate, namatay. So in short, tragic ang maayo ang sugod, tragic ang ending ni King Uzziah, mga kaigsuonan. So kung tanaw ninyo ni, kung tanaw na to ang stability sa iyang kingharian as one of the people, no, sa kingdom ni King Uzziah na si Isaiah, mahadlok yun siya. Naa siya katungod ma-discourage, naa siya katungod mag-panic, tungod kay uncertain na ang future sa ilang kingdom, kay patay na ilang king. Diba nga naging sa drama, taguan pa ganin na nila ang mga crown prince kanang manununod sa gingharian kay basi o i-attack sa mga kalaban. Kaya nga naman, mag-ilog na sila sa throne, kinsay mo sunod. Kaya of course, pag nasa throne ay power, authority, naatanan sa iyang mga kaigsuonan. So kanina time, sa ilaan na season, nag-face ni sila mga kaigsuonan, no? Instability, kaya naman na ay leadership gap, namatay ang ilang king. So of course, pag namatay ang king, dili pa tayo diretsyo, no? I-proseso pa man na, kay kung sa kidrama, magkita ka mo guys. Kani, pag mamatay ang king, dili na yung pagka-patay ron, pag bukto siya kinabuhi. Next second, i-king na dahil, i-kuha na dayon, mag-ceremony na dayon para enthronement, pagbutang sa throne prince, dili pa, take pa na pila ka days, kay prepare pa, dapat pag mga proseso sa ilang government. So na-gap ang leadership, kaya namatay ang king. So of course, kung na-gap ang leadership, na-threat, di ba? Assyria, silingan nila, patay ang king. So ang Assyria magplano yun na at unikwan, kaya wala na yung nag-stand as leader nila, kaya wala na ilang king. Then, of course, uncertain sila as to who would take the throne, di ba? Literally, nga na yun ang mga itabo, basta dyan ay mamatay na leader, no, sa Osaka nasod na agi mamatay. So, kanina tayo mga kaigsuonan, nga nung i-appeal pa man diri before siya nagingon, I saw the Lord sitting on the throne. Pwede naman na diretsuhon pagkasulat. Pero nga nung butang pa man ang first phrase diri na, in the year that King Uzziah died, before pa siya nag-declare
sa iyahang vision na mao na iyang magitan. Ang i-impress ako sa Dios kani mga kaigsunan is that a right perspective sees God clearly. But pasabot, even no, in the midst of failure sa leadership, nagpanik ang mga people siguro ani or jaboy shaking sa throne, no, sa earthly thrones. Still, na ay sumpay mga kaigsunan. God's throne never does. It's never empty. So, na ay negative situation, apa na ay positive na isumpay sa Dios after sa kam. So, in the midst of uncertainty, instability, no, sa ginharian, sa time ni Isaiah, nakita niya ang Diyos, mga kaigsunan. So, natay mga ingana na situation na in the midst sa problema, no, in the midst sa kakulangon, I pray and I declare na makita nato ang Diyos taliwala na ini mga kaigsunan. Susama sa nakita ni Isaiah Church. Na yung pa siya dari, I saw the Lord sitting on a throne, shaking ang throne sa earth tungod kay nawala ilahang king na si Uzziah, apa na ay iyahang hope sa ibabaw mga kaigsunan, na ang throne above or who has authority over him na ay nag-occupy, dili empty, tungod kay nakita niya ang Diyos na nag-sit down sa trono, high and lifted up pa, iya pang nag-describe pa siya, nagdugang pa siya, adjectives din na, high and lifted up, mga kaigsunan, and his robe filled the temple, meaning walay empty sa iyahang templo. So sa atong kinabuhi, naatay situations sa susama sa Isaiah chapter 6 verse 1 na ay uncertainty, na ay death, na ay problema, na ay chaos, na ay mess, apan na ay sumpay sa unahan. Now, we saw the Lord sitting on a throne, mga kaigsunan, na earthly rulers and systems rise and fall. Di ba? Kita mo ka sa ang government karon, kung magsunod yun ta, subaybayan yun na ang dagang sa atong gobyerno, apektuhan yun ta emotionally, ma-discourage ta, no? Mawadan ta paglaom na masinso pa ba kaha ang Pilipinas, masinso pa ba kami, kagawas ka ba kami ani na situation ng poverty tungod sa ani ng mga tao. So kung tanawon yun nato mga kaigsunan, ma-fail yun ang rulers of the earth and even ang sistema sa gobyerno, ma-fail yun. PhilHealth, no? DPWH, uban pang mga H diha mga kaigsunan, uban pang mga sectors sa government, no? Ma-fail yun na, dili yun na ingon na kanunay pasaka, na agay downfall ang mga kaigsunan. So in short, changing ang sistema sa earth, no? Changing. Nasayon na constant kanunay ang Dios. Diri na ma-confirm mga kaigsunan. Our God remains unshaken despite the shaking and failures of the systems and the rulers of the earth. Earthly rulers, dili kong mga domain spirit, but kaning mga tao, human rulers of the earth, mga kaigsunan. So Isaiah's eyes were lifted above the chaos of the world. So I encourage you all, kitang tanan, dili ako exempted, kita, ako, ikaw, taliwala man sa chaos, usama na sa experience ni Isaiah, kay namatay ang ilang king sa ilahang kingdom, sa ilahang grupo, sa ilang nasod. Ang gihimo ni Isaiah, instead na ma-discourage, instead na mawadag paglaom, instead na mo quit, na di na ko mapadayon, kay wala naman ini, tatay naman ang mong king, nag-proceed pagani, grabe pagani ka, tragic ang iyang pagkapatay, yo, dili kong ingon na kani ang nindot ang iyang pagbalik dito sa Ginoo, dili maayo ang ending sa iyang reign, pero wala ni uyon si Isaiah sa iyang emotion, mga kaigsunan. Na even in the midst sa iya, sa messy niya na situation, ninghangad siya sa Dios. O nakita niya ang Ginoo na nag-ingkod sa throne na unshakable, mga kaigsunan. So in honest na si klase siguro ang chaos na atong gina-face every day or every week, pero kanunay lang yun na mo hangad, kaya naisumpay sa ato ang phrase, no? Dili lang taman sa in the year that King Uzziah died, naisumpay na paglaom, mga kaigsunan. Are you with me? Amen. So in times of uncertainty in our lives, no? Itong trabaho, physical na siguro na siya na uncertainty, na mo,
sakit na ako ang budget. Ako yung anak na mindset eh. Of course, nag-agay ako ko pira. Pag Jay kamay na ako na matiyon, overthink na dahil na, wala sakit ako bigas kilid. Wala may gallbladder. Pero, takang na. So na yung mga ilana, no? Physical uncertainties na unsa kahay ako ang kondisyon sa lawas sa sunod tuig. So natin mga ilana, and even changes sa ato ang trabaho, sa atong pamilya, sa atong mga sa relasyon, no? Sa negosyo na maging constant maging changes. At atong hinumduman kanunay church that God is still on the throne, mga kaigsunan. Huwag pasabot, kung John siya sa throne, meaning He has the control over everything. Naa sa iya ang authority and power, di ba? Tanan na naa sa kalibutan iya sa Dios. So since God is still on the throne, naapay authority ang Dios sa ato sa tanan circumstances na ato ma-encounter sa kinabuhi. So remember, a right perspective starts with an upward look. Dito mo down, di ba? Kay opposite kani ang sa upward look, of course, mo down kita, discouraged naman, maluya na. So, do not, the right perspective starts with an upward look, mga kaigsunan. Our perspective must be fixed on His sovereignty, not in our circumstances. Dili kita mo focus, no? Kaya sa circumstances nato involve ang tao diha. Involve sa atong mga giagihan na mga circumstansya, mga sitwasyon sa kinabuhi. Diyan may involve na mga tao. So, kung magtanaw na kanunay diha, mga tao limitado ra, ang circumstances, ang resources sa circumstances, limitado ra sa tungod kay naa sa kalibutan, mapildig yun ang mga Kristohanon. That is why, susama kita ni Isaiah na mag-possess kita og right perception, mga kaigsunan. Ato yung i-fix atong mga mata kan Jesus, no? Sa Dios lamang. Medyo ma-discourage na ka, pag nitakilig na siguro ang ulo, ibalik at pagsaka sa ibabaw. Oh? Kay munaog man usahay, no? Mo-shift ang atong attention sometimes na medyo ni na nag-focus sa sitwasyon, sa mga tao na involved ani na situations. So ato ibalik atong nawong kang susama sa gihimo ni Isaiah. Mutan-aw ta sa ibabaw, we will fix our eyes on Jesus. So again, ingon pa diri kanina blessed kay ko ani mga kaigsunan. Very comforting ini. Diri sa verse 3, ingon pa diri isa ka seraphim cried to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts ani. The whole earth is full of His glory. But pasabot tibuok kalibutan ang putos sa himaya sa Dios, mga kaigsunan. So wala ninyo nakita ang comfort ana. Meaning sa tanan sitwasyon nato sa atong kinabuhi, anaa ang himaya sa Dios. Buot pasabot kung na ang himaya sa Dios, anaa ang Dios, mga kaigsunan. Tungod kay dili mag-separate ang himaya og siya. Na dili magkaros na nakapantay na nag-separate ko akong shadow na akong shadow lang sa akong duty. O niya, dili lang sa ako sa church kay kinahanglan yun ako mag-preach. Dili pwede sumpay ang ako o akong shadow connected. Kung asa akong shadow naa ang akong presensya, kung asa ang himaya sa Dios, anaa ang Dios, mga kaigsunan. Very comforting ni marimayon kita ini na naatay times na sa problema, kakulangon, kahuyangon. Remember this, that the whole earth is full of His glory. Walay matato sa Dios. Tanan aspect sa kalibutan ng putos sa iyang himaya, mga kaigsunan. Meaning, maskin asa ta, no? Naata sa school, naata sa work, naata sa church, naata sa akong panimalay, wherever we go, anaa ang himaya sa Dios. Dili ta makaingon na nag-face ta na circumstances, bagan nalayo na ang himaya sa Dios na nako. No. Tungod kay gi-confirm na diri sa verse 3 na the whole earth is full of His glory. That is why ang Ginoo bitaw, grabe gyud kanako, mga kaigsunan. Wala tay rason na ma-discourage ta sa atong kinabuhi. Ako kapila na gid ko ma-discourage sa pagpastora ko, anis lang. Nay mga times na pakumbatan. Mag-away kami kay encourage siya, discourage na ako. So, dira. Tapos, tungod kay naman lagi tayo mga issues kung sa itong kasing-kasing, madugay yung dira usahay. But praise the Lord for His grace. No, the whole earth is filled with His glory, mga kaigsunan. Maasa man ta, maunsa man na season sa itong kinabuhi,
maanaan sa abundance or in need, hinumduman nato ang kaning giingon sa verse 3 that the whole earth is full of His glory. So remember ni Joseph, bisa naa siya sa pila ka ilalo, dungeon, the Lord was with Joseph, mga kaisan. Pagano si Jesus ato na time, how much more karon na naanay Emmanuel sa matag usa ka nato. Na wala lang ang Ginoo kang Joseph during sa time na uban niya iyang father, na siya sa comfort, na siya sa blessed na life, na siya sa prosperity. But even sa iyang lowest of the lowest na yun niya na point sa iyang life, the Lord was with Joseph. Ngayon naman, the whole earth is filled with the glory of the Lord. So bisa na ata sa pinakailalong, pinaka-down na part sa atong life, the Lord's glory is upon you, mga kaigsuonan. So let us always look for His hand in every circumstance. Kanunay yun ako na meditate na, Lord, in every circumstance, let me see your goodness. Kada unsa na akong agihan, masakitan man ko, ma-offend man ko, ma-encourage man ko, madasig man ko, let me see your goodness in every circumstance. Kaya nga naman mga kaigsuonan, hindi ka maglisod pagpasalamat sa Diyos. Hindi ka maglisod pagdala sa kapaugalingon sa pagsimba sa Diyos. Kung makita na ito niya kaayo, even in the midst of mga chaos, even in the midst sa mga butang na dili pleasant, dili acceptable sa atua, physically, emotionally, spiritually, mentally, dili siya acceptable ka nato. Pero tungod kay the whole earth is filled with His glory, mga kaigsuonan, ato yung makita na niya kaayo sa kada sitwasyon na ato kagihan. So, naaman ta sa ma-encourage ko sa life ni Joseph, di ba? What the evil meant for evil, God will use it for good, no? Napoy verse na ko, life verse na ko, na God causes all things to work together for our good. So meaning, good pasabot mga kaigsuonan, bisan unsa di ay na kalisod or kanindot atong agihan, let us see the goodness of the Lord in every season, in every circumstance, in every situation, in every person, no? Maglisod na pagtanaw sa kaayo sa Diyos, ani ng tao, kanya naman, tingog palantaan, ako dyan ako estudyante na, wait ko siya batasan, mga kaisunan. Hindi ka kung siya pagpadako siya ginikanan, ay, speak life naman ito. Pero, naging mga times na kani ang malain ko kay kaguno siya pagpadako. Pero, kung tanaw ninyo church, maglisod ka pagtanaw sa kaayo sa Diyos sa iyang kinabuhi. Kung nalain ka na person, siguro wala ka pakita in espiritu adol. Pero kung kanunay ni mo pangayon na, Lord, let me see your goodness upon this life. Ihatag sa Diyos, mga kaigsuonan. Praise God, karon na change, nakita na ko yung changes, kay na-earn ako yung trust by God's grace. Praise the Lord, participate na siya 77, pero nag-participate na gabo siya. Next church is a right perspective, sees self honestly. Proceed na rin sa unahan ni Isaiah. Pagkakita niya sa kaayos sa Diyos, kamaayo, kadako ang Diyos, na despite sa chaos na sa iyang sitwasyon, ana ang Diyos, unchangeable, unshakable, mga kaigsuonan, nakitaan sa niya ang iyang kaugalingon, no? Kung unsa di ay siya, diha sa Ginoo. Dari kita sa verse 5, ingon siya, so I said, who is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Sumano, usay ang himo. Ang paggamit niya, pag-amaze niya, pag-assess sa iyang kaugalingon, dili kung worldly standard. Ang gigamit niya, pag-assess sa iyang kaugalingon, is ibase niya sa holiness sa Diyos. Sa kamighty sa Diyos, mga kaigsuonan, sa kadako sa Diyos. Di ba, pagkakita na niya na kung unsa yun ay ang Diyos, dito niya na-realize na, who is me, for I am undone, unclean pagayod ko ng iyang lips. So, nakita nato, church, kung natin tayo sakto na pagtanaw sa Diyos, makita nato ang atong kaugalingon, makita nato itong weaknesses, makita nato itong needs, makita nato itong kakulangon, mga kaigsuonan, atubangan sa Diyos. Kung may kaya, atubangan sa Diyos, mga kaigsuonan. Praise the Lord. So, a right perspective keeps us from pride. No? Wala na gingon si Isaiah na rin na, wow, nakakita na ko sa Diyos, pwede na siya, no? Pinasahi siya, no? Set apart kay grabe, kita ko siya mananawon. But instead,
gipaubos niya iyang kaugalingon, nakita niya ang iyang kakulangon at ubangan sa Dios, mga kaigsuonan. So remember, all our righteousness are like filthy rags. Si Isaiah sa din nag-ingon, natubangan sa Dios tanan nato mga good works. Trapo lang yun, mga kaigsuonan. Yung paabog lang yun ko, kumpara sa kadakop sa Dios, kumpara sa pagkaginoo sa Dios, mga kaigsuonan. So, tanaw na to sa heart ni Isaiah Church, nakita niya na tanan kita, no? He needs God's mercy. Kitang tanan. Every time wani kita sa church, dili na to i-compare atong kaugalingon sa pikas. Dili na to tanaw na itong kaugalingon. Kaya naman, as what I said, fix your eyes on the one who is seated on the throne above. Dili ta mo tanaw sa silingan. Kaya kung magsige tagligi sa silingan, mga kaigsuonan, tendency, comparison will follow. Makita mo na, ay, bagan, maayo ko kaysa iya. So, bagan, maayo, daghang ko good works kaysa iya. Na-tendency nga na ang heart sa usa ka tawo, mga kaigsuonan. So, remember, sa kinabuhi ni Isaiah, tungod kay fix iyang mga mata sa Dios, he has the right perspective, no? In seeing himself through the standard of the Lord, mga kaigsuonan. So, our efforts, our achievements, and religious act may look impressive to people. Remember this, sa mga tao kanunay nagtanaw sa atong mga good works, apan ang Ginoo kanunay nagtanaw sa ato ang kasing-kasing, mga kaigsuonan. Impressive siguro sa mga tao, maka-receive siguro nag-applause sa mga tao tungod kay natay mga gihimo na good works. But remember, when it is being compared to God's glory, they are like dirty rags. At ubangan sa Dios, bisan unsa pa nato ka maayong tao, bisag ani na ta magpuyo. Bisan si Isaiah, mga kaigsuonan, nakita niya iyang kaugalingon na dili worthy makikatubang sa Dios. Apan wala niya nag-end church. Pag-abot diri sa di ba, ilugang ko man no, mga 10 magkikahawan. So, ingon pa diri ang mga kaigsuonan, remember the Pharisee, di ba, na ay, ingon ni Jesus, tong Pharisee and the tax collector, di na nato basahon. Ang Pharisee, giboast niya iyang righteousness, no? Pero ang tax collector, naghilak siya lang, God, be merciful to me, a sinner. So, asa man ang i-justify ni Jesus, i-justify sa Dios? Jesus said it was the tax collector who went home justified. So every time we come before the presence of the Lord, dili nato dalhon ang atong kaugalingon na righteousness, mga kaigsuonan. Paubos kita, di ba? God resists the proud but gives grace to the humble. Paubos sama sa gihimo ni Isaiah. And take note, na-receive yun niya, mga kaigsuonan, ang promotion na gihatag sa Dios. Dari sa unahan, sumpay ta. Tungod kay nakita niya na unworthy siya, kung sa gihimo sa Seraphim verse 6, yung madari, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar, he touched the mouth with it, hikap niya ang mouth ni Isaiah, gamit ato, and said, behold, this is touch your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. So tanaw na ito, mga kaigsuonan, since humble ang kasing-kasing ni Isaiah, right at that moment, na-receive niya ang promotion sa Diyos. Na-receive niya ang pag-elevate sa Diyos sa iyang kinabuhi. Tungod kay nakita niya na unworthy, dili siya deserve na makikatubang sa Ginoo. Right at that moment, no, i-cleanse siya sa Ginoo. So same with us, every time kung anita sa church, mag-prayer meeting, mas Wednesday, mas Sunday, kung anita na panahon na ito at kaugalingon, basi sa standard sa Ginoo. Dili basi sa standard sa atong leader. Dili base sa standard sa atong churchmate. Kaya naman, tao ra ta, no? Same ra. Pag ibase na ito atong, pag-ano na ito sa church, tanaw na ito atong kaugalingon, base sa holiness, no? Sa greatness, sa kadako sa Diyos, sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. So, a right perspective includes seeing ourselves, not just as sinners, but take note as forgiven and cleansed children of God. So, dili lang taman, wala nag-end na guilty si Isaiah, no? Kung sa may gihimo, ikaw siya undeserved siya, dili siya worthy, pero since i-cleanse siya sa Seraphim, mga kaigsuonan, ay dili ang Seraphim, but ang Diyos, no? I-cleanse siya sa Diyos. So, kung tanaw nato, nag-end ang iyang vision na iyang gitanaw, iyang kaugalingon as cleansed
forgiven, and child of God, mga kaigsunan. So same with us, mamuli kita after church service or prayer or even personal time with the Lord, dili kita mag-end na guilty gihapon ta, na unworthy gihapon ta, na dili ta deserving, no? But remember, anaa ang presensya kanunay sa Ginoo. Then, number 3, church is a right perspective responds willingly. So after niya nakit-an ang kadako sa Dios og na-realize niya kung unsa di ay siya no base sa standard sa Dios, unsa iyang respond mga kaigsunan, good works na dayon mga kaigsunan. Dili na mo follow ang good works. Dili kay pagkilala ko sa Dios, good works, at isip pa na ito tanaw na ito kaugalingon. Kaya nga naman kung naguna ang good works, tapos tanaw na ito kaugalingon, mabasing naman ni sa ato ang ihimo at ubangan sa Dios. Mabasiho naman nato itong kaugalingon na, ay dapat gayon diri ako, dapat gayon ting-ani ko, kay daghan na ako nahimong ani na, di ba, naingana na yung mga politicians na ingana, dapat mo ikot din ko sa VIP table tungod kay, ako rabay nagpaayo sa ilang gym, naingana. Pero kung tanaw ito ang sequence sa vision ni Isaiah Church, after niya na-impress niya kung unsa gid kadako ang Dios, na-realize niya iyang unworthiness, and of course, as cleansed child of God, ni follow na dayon niya ang good works mga kaigsunan. Ingon pa siya diri, here am I, send me. So buot pasabot, when perspective is right, obedience follows mga kaigsunan. Wala'y bagulbol. Tungod kay naay klase-klase sa obedience, no? Base yun na sa akong experience. Naay obedience na fear-based, musunod lang ka tungod kay mahadlo ka. Base mawadaan ko halin pagkasunod si mana sa akong negosyo. Or base matanggal ko sa trabaho. Or base mamatay ang ang principal, matransfer ko sa lahi. So dyan nga na, muobey lang kita out of fear. Ano sa gitawag nato na obedience, mga kaigsunan, na transactional obedience. Huwag pasabot, we obey for rewards and blessings. Napingana na, tithes para panalanginan, simba kay basi kung makuan, no? May mga dili mo alis sa church para continue ang blessings. Napigitawag mga kaigsunan na duty-based obedience. Na mag-obey lang out of responsibility. Na tungod kay ano naman kung obey na lang ito. Tungod kay pasura ko, kinatri ko ability. Sunayin nga na, no? Obeying out of obligation or responsibility. But take note, the highest form of obedience, church, is faith-based obedience. So sama sa gihimo ni Isaiah. Laong pa siya. Kung tanaw ninyo mga kaigsunan ng ilang conversation, laong pa nila ang Ginoo. Sa verse 8, also I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? Laong ang Ginoo, sige ako ipadaya. And who will go for us? Mas volunteer na siya. Here am I, send me. No? So meaning, ang pag-serve na to sa Ginoo, volunteerism ra ini. Way buksanay. Kung dili ikaw, adyaw. No? Kung wala ka ganaya na. Take a break, have a KitKat. Sunod, balik ka. No? Dili ipugos ang dili kaya mga kaigsunan. Volunteer. Nag-volunteer si Isaiah. Wala si John wala pa ilaing lines diri. Diretsyo na yun siya, Lord, here am I. Send me. So remember mga kaigsunan, tanaw ninyo ang iyang obedience. Bisan walay full details na gihatag sa Diyos kung ano yung siya ipatrabaho. Volunteer si John Diretso. That's obedience. Faith-based obedience. Nga no out of faith man. Huwag siya kakita kung ano yung siya trabahoon. Huwag siya kakita kung siya inaas sa unahan. Pero tungod kay, kita siya kung sa kadako ang Diyos, in-obey siya mga kaigsunan. Our tithes, no? Our special offering, our pledges there sa church, no? Kana siya mga kaigsunan, it takes a heart like Isaiah. Na bisan wala nakasabot sa entire details. Na mo yun mag-serve ka o diha sa simbahan. Or i-forgive ni mo ni na tao. Isa ba ka sa mga i-forgive ko man inisidya. Or i-love ni mo ni siya na tao, i-love man ako inisidya. So maskin wala ka kasabot, since faith-based ang atong obedience, musunod kita susama ni Isaiah mga kaigsunan. So, ingon pa diri God may call you to forgive. Okay. Right perspective changes everything mga kaigsunan. So, I hope and pray mga kaigsunan, nakitang tanan anay nakatunan kay nakagabion, we should be like Isaiah mga kaigsunan. Aside from being like Jesus,
mo i-anchor po nato ato ang character, itong behavior, susama sa kinabuhi ni Isaiah. Having a right perspective, we can see God clearly, mga kaigsuonan. We can see ourselves clearly, and then we can respond willingly to the mission, no? And the commandments of the Lord. So, maskin, wata ka sabot, wata ka balungano, mga butang-butang, pero tungod kay mo, may giingon sa Ginoo, hala, diretso, respond. Walay mga ifs, walay mga buts, mga kaigsunan. Pero pag abot sa unahan, tanaw ninyo ni, kung pasaran sa inyo pala yung assignment, tanaw ninyo sa unahan, i-explain na sa Diyos ang iyang trabaho. So see, sa atong kinabuhi dahil kung mo-obey dahil ta, after sa obedience, mo follow ang explanation sa Ginoo, step by step. Makita na from glory to glory, ang mo ba siya ini, ang ipahimo, mao di ay. So, susama ni kumasaw niyo sa unahan, naarito, detalye, kung ano yung trabaho mo ni Isaiah sa sugo sa Diyos na nag-volunteer siya. So, dali rin ay pag-obey ka na ito mga kaigsuunan kung naatay maayong perception sa Diyos. Makita niyo na ito ang kadako sa Diyos. O atong kaugalingon, of course. Kaya pinaka-enemy nato diha sa pagpangalagad sa Diyos, atong kaugalingon. Atong pinaka number one na kani ang enemy. The number one nato na rival sa pag-serve sa Diyos, atong kaugalingon. So tanawa ang Diyos, awas ang aming kaugalingon, then obey mga kaigsuonan. Amen? Praise the Lord for His Word. Salamat sa Ginoo. Akong gihatag ang time Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Niagid siya sa atong paliwala. Ato kita sa atong mga pag-ampo karong gabiuna. Kabaluta na sa dihang dalata sa atong mga prayers sa diha siyang presensya na minarayod siya. Diba nga diha na call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So sa dihang mag-aampo ka, nung dumanato nga ang Diyos yun na minaw ka nato. No? So, atong i-pray ang atong nanasod. Hinumduman nato na karoon na tayo, grabe yun ang situation nato. No? Kung tanaw ta sa atong economy, kung tanaw ta sa atong mga leaders, kung tanaw ta sa situation sa atong nasod, sa'yo mag-unang-unang tanaw sa naman ang Pilipinas. Pero, wala imposible diha sa Ginoo. Kung ato iampo ang ato nasod, kita magunahuna na lain na mahitabo sa atong nasod, ang Diyos mag-intervene. I-fulfill ngayon sa Ginoo ang iyang purpose sa atong nasod when we pray our nation. Biblical din na siya, kung atong iampo ang atong nasod, magamugay siya. Sunod, atong yun i-pray ang atong presidente, ang siyang kabinete, kaya mga tao na sa Senate, ato na i-pray ang mga congressmen, ato na sila i-pray, kanang naa sa mga offices, ato i-pray ang mga heads sa mga offices. Putok sa mahinumduman nato, ato silang i-pray. Sunod, aripot ta sa diripod sa atong lokal, diri sa Surigao del Norte, i-pray po nato at leadership diri sa atong lokal sa Surigao del Norte, sunod sa city. I-pray po nato na giyan sila, tagaan sila wisdom and knowledge. I-pray nato ang ilang salvation. Kaya kung saan ka leader ng hadukon, nangalagad sa Ginoo, ubuhan din na siya maayo. So i-pray nato ang salvation nila. Sunod, ato po doon, i-pray ang kaming na activities sa city. No? I think na ay activities karon ba to Sunday, no? Oo, karon ano niya rin sa activities? Praise. Okay. So, karon na siya daji pag-worship sa public. So, I hope na naaming tinuod na pag-worship na mahitabo. Na mahimog yun o blessing, no? Labi na ato na ginahanglang kaluwasan, ma-feel nila ang presence sa Ginoo. And it is not just an entertainment, no? Pero sa ibang kulto na ay yun na mahimog na lang ang entertainment. Labi na tanong nila mo mag-concert. So let us pray na ma-feel nila ang presence, makagawa sila sa mga kabung-aton, katong mga tao na ginahanglan o hope, makabagat o hope
Di anak nga time. Katong mga tao na ginahanglan kaluwasan, makabagat kaluwasan. O katong na ginahanglan ng kaayuhan, makabagat sila o kaayuhan, di anak nga time. So, let's pray nga ang Diyos magapanlihog di anak gabihunan. So, i-pray po nato ang maayo na panahon, i-pray nato ang anointing sa magalit sa worship, i-pray nato ang anointing sa mag-share sa word, i-pray nato nga ang tanan nga ma-involve di anak activities na ang anointing prepared sila o na ang blood covering ni Jesus sa ila. Nga walay mga untoward incidents na mahitabo. Nga kanang nga place may mong protected diya siyang presensya. So, ato po doon i-pray ang atong pastor. Sila Pastor John, sila Pastor Rachel, sila ni Pastor Bugtuan. O ato po i-pray ang New Life dito sa Alabang, sila ni Pastor Paul Chase. O ang tanan sa Delight Churches sa New Life. Ato nang i-pray, hindi nato nakalimtan. Yung pa, kinahanglan nila ang atong back-up na prayer para sa ilaha. O ato po i-pray na ang Diyos magapanalangin sa mga church sa New Life. No? Na ang mga church magamit yun para sa iyang buluhaton, magamit sa expansion sa kingdom. O atong i-pray nga ang matag church ma-provide ang ilang list. Sabi na atong mga churches na hinahanglan o loading, na hinahanglan o building, atong i-pray nga ma-provide na tanan sa ilaha. O atong i-pray nga ma-preserve ang testimony sa matag pastor. Amen? I-preserve po ang important din siya. Ma-preserve ang testimony sa kinabuhi sa matag pastor. O atong i-pray ang matag pamilya sa pastor. Not only the pastor, but also the entire family sa matag pastor. So then, ato po doon i-pray ang atong church, balik na sa church, pray nato nga ang Diyos mag-provide sa paghinahanglan sa church, labi na sa pagbalhin nato sa taas, napay kinahanglan nato, pwede na siya gina-announce din sa Sunday, tinggalan ako isa-isa mo. So, kabalo taon sa needs. So, kutob sa i-impress sa Ginoo sa imong kasing-kasing nga i-pray. Pagbatak na ng pangayuan na diha siyang presensya. Kaya kung akong enumerate sa'yo makalimtan man. So just pray, Lord, sa pag-akong ikinanglan, i-nature, ato na i-pray diha sa presensya sa inyo. I-pray nato na, tuhuan nato na ang Diyos na dyan mga provide. No? Dili ta magduha-duha. Kaya kung na maapila na gani siya duha-duha, ang mahitabo di anak ma-delay ang blessings para sa ato pa. So wala yun, pagduha-duha. Kinahanglan nato na mag-pray ta in faith, no? In wisdom. Kinahanglan nato na siya sa pag-aako kita. Sunod akong i-pray tuon ang safe travel nila pastor pabalik diri sa Surigao. Kalimut ko pag-mention kanina nilang safe travel. Sunod tuon ako po tuon kuan ako i-pray ang ato mga kaigsuunan na mo-take ng board exams, no? This coming November. Okay? So, labi na atong mga fresh graduates, let us pray for them. Labi na, no? Isa na ini si RJ, ang si RJ, make siya. So, kung kayo na November na mo-take ng board exam, pray for them. No? Para na sa ilang future. So, let's pray for them. So, let's start. Oh, Rabaya Shaka, Rabaya Shaka, Rabaya Kiya, Rabaya Shaka, Rabaya. Rely on you, God, Diyos, sa walay katapusan. Salamat niyo sa iyong faithfulness. Salamat, O God, sa iyong malaming kindness, O God. Salamat, O God, sa iyong pagmul kami sa iyong presensya. Ikaw, Lord, nagkatungkog sa desire sa aming kasing-kasing. Ikaw, nagkatungkog, O Diyos, sa aming ipagmamagpagpagya sa iyong presensya. Among ginalakan mo, O Diyos, ang among nation, Father God. Among ginapray, Father God, na ikaw ay nakapagulog sa aming nation. Ikaw, Ginoo, ay mga intervene sa situation sa among nation, Father God. Among ginapray, Father God, na ikaw, Ginoo, magkahimong changes sa among nation, Father God. O among ginapray, O God, sa among mga leader, O God, na nasa among nation. Among presidente, among vice president, kanang nasa sa cabinet, kanang nasa Senado, Father God, kanang mga
siya. We pray, Father God, mga pulong na muna sila kasi dito wala pa yung gawang sila pinapunaw namin. Lord, we pray for our leaders in this nation, oh God. Lord, we pray for their family, Father God. Lord, ako ginapray at changes sa kinabuhi sa pamilya, sa mga leader din ang nation, Father God. Oh, Ramaya Shaka, Ramaya Shaka, Ramaya. Lord, we pray, oh God, na ang priority, oh God, sa among leaders, sa among nation, Father God, na Ginoo sa kaayuhan sa mga katawan sa mga nation, Lord. Dili ang ilang self-interest, oh God, kundi o Diyos, ang interest, Ginoo, sa mga katawan ng ilang nation, Lord. Lord, oh Lord, imo kami mga anak, we are affected, oh God, oh God, sa situation sa among nation, oh God. Lord, we pray for healing sa among economy. We pray for healing, oh God, sa situation sa mga nation. Lord, have mercy sa mga nation, Father God. We pray na ikaw mag-move sa mga nation, oh God. Oh, Ramanaya Shaka, Ramanaya Shaka, Ramanaya Kira. Ikaw lang yun ang makausap sa mga nation, Father God. Ikaw lang ang yun ang makausap, Ginoo. Sa mga ang mapakita mo sa mga nation. Wala na mo sa liga, oh God. Ikaw lang ang kayo, Diyos. Salamat, oh God, na ikaw nagpapalihok sa mga nation. Salamat, oh Diyos, na ikaw magpapalihok sa iyong mga purpose sa mga nation. Salamat, oh Diyos, na ikaw ginawa may magpapalihok sa mga nation. Nalay kong ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Oh, Ramanaya Shaka, Ramanaya Shanda, Ramanaya Kira. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Nalay kong ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Oh, glory, hallelujah. Lord, namin gidala, oh God. Gidala namin, Lord, ang namin na activities namin, Lord, dini, Lord, sa Surigao, oh God. Karong laling, oh God, this coming Sunday, Father God. Ang ginapray na kininga activities nilo, magadala sa iyong tulong at mo sa mga katawan na ginahanggan mo kaluwasan mo, Diyos, na ginahanglan mo hope, oh Father God, na ginahanglan mo healing, na ginahanglan mo kagawasan, oh God. We pray, Father God, kaya ikaw magapatihok, oh God, sa na-involve healing activities this coming Sunday, Father God, sa daig, oh God, na activities, Father God, ito sa whole na market, Father God. Lord, ikaw mag-prepare di ang place, Father God. Ang kinapray nga ka ng grace, imong i-cover sa iyong precious blood, oh God. And we pray, Father God, na sa salvation, na ay hindi ka mahitamo. And we pray na ay revival ka mahitamo sa among masyudad, sa tao, mahitamo ka na, Diyos, na activities.
ministry angels sa ilang Father God. We pray, oh God, na magawali sila, magapakuhan sila with boldness nila kayo, oh God. Lord, we pray for all the pastors na pinasama ng pamilya sa pastor, oh God. Ikaw mag-preserve sila kinabuhay. I-preserve sila, ipalayo sila sa mga kalaunan, oh God. Ikaw mag-get sila kinabuhay, Father God, in the name of Jesus. Oh, Ramaya Shaka, Ramaya Shaka, Ramaya Shaka. Lord, ang pinag-pray, oh God, sila Pastor John, Pastor Rachel, magkakilahin sila pabalik sa sultan. We pray, Father God, na ikaw ang nakulitan na nila. Connection nila sa lakinan nila, kanilang connection sila sa kakilahin sila pabalik sa sultan, Lord. We pray, oh God, na sa mga drive mo, kasi Pastor Lord, na presence of mind, oh God, na maayos ang lawas na Lord, we pray that Lord, na manilog sila kinabuhi. Lord, ako na minalakad ni Lord, kanina parigan, sila ni Pastor Renzo, Pastora Sara, Lord, ikaw mahatag kanila maayos panglawas sa Lord, ikaw po mag-cover kanila, Lord, sa inyong precious blood, and let your healing flow sa ilang body in the name of Jesus. Lord, i-continue pag-bless sila, parigan, salamat sa inyong pag-gamit kanila sa iyong para sa iyong kahimayaan, O God. Salamat, O God, sa iyong pag-provide silang pag-ihanglagan. Gamita pa sila mighty for your glory and honor. Salamat, O God. Oh, glory. We remember, O God, among mga kaigsunan, O God, na mutay ng board exam is coming November, Father God. Sa uban pangaman, Lord, labi na sa mga fresh graduate na mo, Lord, ng mga kaibanan sa church, Lord, like RG, o kaguban pa, Father God, na wala na mo ma-mention. We pray, O God, na ikaw maghahatag kanilang wisdom and knowledge. We pray, Father God, that we are going to pass the test, O God. We pray, kasama mga blessing na sa board exam, O God, na ang readiness sa ilang mind, na ang readiness sa ilang heart, na ang confidence ikan kanimo. And we pray, O God, na ikaw magagiya kanila, Father God, and we pray that we are going to pass the test and they will become ahead. And Lord, hindi lang sila, imuna sila sa tail, kundi mahimugin sila head, Father God, samtang sila mag-take ng test. We decree and declare it, O God, in your name. Salamat, Ginoo, sa iyong pag-prepare sa ilang future, O God. Salamat, hindi na mga kabatanunan, Ginoo, nga mag-take ng test. Ikaw mag-fulfill sa iyong mga purpose silang kinabuhi, O God. Lord, ito sila ipahuman yan ng pwesto sa natin na purpose ng kinabuhi para sa iyong kinabuhi, para magamit mo sila para sa iyong kimayaan. Salamat, O God. Oh, Rabaya Shanda, Rabaya Kiya, Rabaya Shanda. Glory, hallelujah. Dagan salamat, O God. Lord, galayin yung Diyos. Among sa kinalakan ni mong pagkat ang Panginoon sa church, O God. Gabi natin para sa pagbalhin na mo sa taas, Lord. Lord, ikinahanglan na mo, Lord, ang mga readings, Father God. Ikinahanglan na mo ang glasses, Lord, sa windows. Ikinahanglan na mo ang upan pa ng mga materials, O God, Father, Lord. Ini, Lord, na sanctuary, aron makabalik kami sa taas. So, Lord, among kinapray na ikaw mag-provide ni anak, Father God. Among kinapray na ikaw mag-open sa kalagitan, Ginoo, para di anak ang provision, O God. Kung among kinapray, O God, na ikaw mag-pour out, O God, sa financial blessing, sa material blessing, O God. Kung availability, Ginoo, sa talan, ikinahanglanon para sa Lord na place, Father God. Wala'y makababag sa imong buluhaton, Lord. Sugod pa din nga place, Lord. Imo na yun digipondar, O God, pinaagi sa mong pagtuon niya kanimo, Lord. Among sa gituhan na imo po na i-provide talan para sa mga, Lord. Among gituhan na wala'y makababag niya at papanalangin. Lord, among ginapray, O God, ang mga tao na itumit, O God, para ginola ng classes, para sa readings, para sa panghinalanin, Lord, yan itumit. We pray, Father God, for provision sa matag-usangan ni Commit, Lord. Kabalo ka sa desire silang kasing-kasing. Ikaw mag-supply, Ginoo. We pray, O God. Salamat, O God, sa tanan. So, Lord, kung himaya, among ibalik ka ni Lord. Among gituon, O God. Ngayon, kung manun, iniyak
oh God, sa tanan. Oh, Ramaya Shaka, Ramaya Shanda, Ramaya Hiya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Atong i-pray ang pagkadusal. Let us pray. Pray nato ang pagkadusal nato ng kaigsunan nga nasa atong tapat. Glory, hallelujah. Lord, ako pray yung God, Jesus release ang Panginoon. Lord, pagkadusal mo na kayo, Father God. Lord, ako pray na siya mag-bless ka niyo, Lord. Cover ka niyo, Lord, sa precious blood. Oh Lord, I pray na ikaw mag-bless sa Israel sila kasinan. Sila I pray, gamit na sila mighty for your glory and honor. I-protect sila, Father God. I-preserve nila po sa God. And I pray, Father God, na in glory, oh God, at your presence mo makita sa uban mga tao. Mahimay sila ng blessings sa uban sa uban ng mga tao. Kagay sila kanunay ang boldness na appreciate na gospel. I-fulfill yung purpose sila kinabuhian. Salamat po. Salamat po God sa kinabuhian sa mga isulong Lord, si Brother Sandre, oh God, si Sunny, sa Father God. Salamat po God. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Thank you, Lord. I thank you, Father. Oh, glory, hallelujah. Mari kita magsuot sa pagdala sa pagkain sa offering. Let us pray. Mari God, we thank you, Lord, sa opportunity, Lord, nga makadala kami, Lord, sa pagsalit na kanimo, Lord, ang pagsimba na kanimo, ang pagpasalamat na kanimo, Lord, pinagi sa pagkain sa offering, Lord. Salamat, Ginoo, ikaw pagpanalangin sa pagkakusal, Lord, even pa sa mga karodanan, Lord God, we declare, Lord God, sa increase, Lord God, sa financial aspect, Lord God, sa mga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord God, that you are the Jehovah Jireh, Lord God. Ikaw ang provider, Lord God. Talaga mong mga paginahanan, Lord God. So, salamat, Ginoo, na ikaw yung mga kabutos sa mga kinabuhi, mag-overflow kami, Lord God. And thank you, Lord. Lord God, magmaya, Lord God, niyani ang Christ of God. We bring glory and honor to your name, in Jesus' mighty name. Amen. Lord. So, pagkamu kita, sa ato po si prayer, Father God, thank you, Lord, sa pagkamatadaanan ka ng karoon ng gabiyon. Salamat, ginawa, na nag-remind ka naman, Lord God, kung sa importante nga, anak kami right perspective, Lord God, sa sitwasyon sa mga kinubuhin, Lord God. Salamat, Lord God, na iparagatulo ka naman, Lord God, that we will fix our eyes on you, Lord God. And kung among ituon ang mga mata niya kanino, Lord God, surely, Lord God, we will have always right perspective, Lord God. Surely, Lord God, na among kita sa kinabuhi ang iyong kamaayo, ang iyong pagkamadadaanon, Lord God, ang iyong pagka-uutang ng Diyos sa kinabuhi, ang iyong pagkapaluloy-pon, Lord God, ang iyong pagka-rescuer, Lord God, sa kinabuhi, ang pagka-savior, imo sa kinabuhi, Lord God, ang iyong pagka-Lord sa kinabuhi, Lord God. Makita ka na naman, Lord God, as we fix our eyes on you, Lord God. Salamat, Ginoo, may pagkapaminaw ka na karon. Salamat, Ginoo, nga ang kung sa man ang giatan diha sa imong tila, Lord God, ang gihalat kini kanimo, Lord, ang mga pag-ampo, ang mga petition na kanimo, Lord God. And we know, Lord God, we believe, Lord God, na anak kini katubagan diha kanimo, Lord God. Salamat, Lord, na we will expect answers, Lord God. Kita kami, Lord God, experience ng mga katubagan sa mga pag-ampo, Lord God. Thank you, Lord. Bigyan ka, Lord God, sa ang pagpamulit karon ikaw protekta ka namo, Lord God. Salamat, Ginoo, ubanan mo kami kanunay, Lord God, kung sama na mo mga pamuhaton, Lord God, sa mga decision making, Lord God, ikaw gagiya ka namo, Lord God. Salamat, Ginoo, for all, Lord God, glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Look,